Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major tidbit, and the topic for this video is Duterte ayaw pauwiin ng ICC, Karim Khan pinaalis. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. My surname is Duterte. Birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Hindi pinayagan ng International Criminal Court si Tatay Diggs na magkaroon ng interim release matapos ang pangmatagalang diversion at paghingi ng pahintulot para sa pansamantalang pagkakalabas ng selda ng matanda. Now, ayon kasi sa ICC, para payagan kang makalabas ng komportableng selda mo, dapat may tatlong kondisyon or risk assessment kang mamimit. Una, wala raw dapat risk na magtago na lang siya o di kaya'y tumakas sa mga kaso niya by going to some country na hindi nag-cooperation with Interpol or ICC na hindi siya ipamimigay. Pangalawa, walang risk na tatakutin mo yung mga witnesses or mga nagbigay ng testimonya sa kaso mo. At pangatlo, hindi niya mauulit yung mga krimen na inaakusahan siya, which is the reason why he was even charged or even accused of such crimes against humanities and all other stuff. All of which, ayon sa ICC, ay maaaring uling mangyari, lalo na at malakas pa rin ang hatak niya sa Pinas, tapos nanalo pa siya in a landslide bilang mayor ng Davao. And that's despite the cunning tactic na sinabi ng lead defense Nicholas Kaufman, where he said na hindi raw tutol sa interim release ang Malacanang sa kanyang pansamantalang paglaya. Ma'am, hingi lang po rin kami ng reaction. Sinabi kasi ni VP Sara na may bansa na nahandang tumanggap kay dating Pangulong Duterte sakaling mapagbigyan yung kanyang interim release. Ano po reaction ng Malacanang? Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. A claim denied by Auntie Claire Castro. Fake news raw kumbaga dahil ang sabi talaga ng Malacanang, kung papayagan ng interim release ni Duterte, edi good for them. The palace will not object. The Marcos administration will not object. Kasi nga, they respect the supposed incoming favorable decision of the ICC sa interim release ni Duterte, if ever that may be the case. Wala namang kasing magagawa. Desisyon yon ng korte. Isama mo pa yung resolution overwhelmingly passed by the Senate of the Philippines para hikayatin ng ICC na pauwiin na siya at payagan ng ICC ang interim release / house arrest with only but 3, Kiko, Bam, Risa, and 2 abstain votes na kumakalaban dun sa majority na bumoto nga para ipasa yung resolusyon. Kasama pa sa mga dinagdag na dahilan kung bakit hindi pinayagan si Duterte ay dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang mga anak. Kawawa naman, masyado kasing dada ng dada sina VP Sara at Baste Duterte. Ayan tuloy, kasama sila sa mga rason kung bakit hindi pinayagan sa interim release si Tatay Diggs. Nagsalita raw kasi si VP Sara sa isang rally na i-jailbreak niya raw si Duterte kasi nga gusto niya nang pauwiin sa Davao. Coupled with Baste being the acting mayor of Davao, hindi rin daw napakita na mahina ang kalusugan ni Duterte despite what Kaufman's supposed evidence said or even what Duterte has said. Doon naman sa bansang pumayag na pagpuntahan ni Duterte sa kanyang interim release, hindi raw kakayanin doon ang electronic tracking, which makes it impossible to even consider the country na gustong tumanggap kay Duterte para paglagakan ni Duterte para sa kanyang interim release. Not that it would have had happened. Pero
a win for Duterte kahit na hindi naman siya win talaga. Disqualified si ICC lead prosecutor Karim Khan ayon sa nakuhang papeles ng Reuters over perceived conflict of interest. Siya kasi ang nakipag-usap sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs. He was also the one to proceed with the prosecution ni Duterte. I told y'all, walang bearing ang Senate resolution expressing urgency to grant Duterte house arrest. Wala ring bearing ang pagkatanggal ni Kaufman. Alam naman natin na hindi papayagan ang interim release ni Duterte. And this has been kind of Kaufman just taking money from the Duterte, just draining the coffers ng mga Duterte. Mataas ang cost of living sa Netherlands. Welcome everyone to Weekly News and a DWMA Major Tidbit, and the topic for this video is ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.